Ako si Berna, isa akong single mom at dalawa ang anak ko. 5 taon ang patay ang asawa ko, ngunit di ko pa din magawang mag-asawa. Siguro marahil ay talagang mahal ko ang aking namayapang asawa. At isa pa, nakapokus din ako sa mga anak ko na sila ay aking mapalaki na maayos. May mga time na kinakapos kami sa pera at pagkain, lalo na nag-aaral na ang mga anak ko. Yung isa ay grade 2 at yung isa naman ay kinder. Kaya todo kayod talaga ako sa pagtatrabaho. Tendera pala ako sa palengke at kung minsan naman ay sumasideline ako sa paglalaba at paglilinis sa bahay ng aking ninong Jeff. Binata si ninong Jeff, ngunit ang edad niya ay doble na ng edad ko. Kaya yun, masasabi ko na may edad na din talaga siya. Ang nakapagtataka lang ay hindi siya nag-asawa. Kaya yun, wala siyang pamilya at mag-isa lang siya sa kanyang buhay. Isang araw, di ko akalain sa aking buhay na ang mahal na mahal kong namayapang asawa ay mapapalitan ko din pala at si Ninong Jeff pa pala ang maipapalit ko sa kanya. Mabait naman kasi siya, kaya nahulog din ang loob ko sa kanya. Ganito po nagsimula ang aming kwento ng aking ninong. Sana po ay maibigan nyo at magsilbing aral din ito sa inyo at inspirasyon. 7 PM ng gabi, kakauwi ko lang galing palengke. Kaya naman, pagod na pagod talaga ako noon at wala ako sa mood makipag-usap. Ngunit, di ko akalain. Pag-uwi ko noon sa bahay, ay andun pala ang aking ninong Jeff. Nilalaro niya ang mga anak ko at mukhang may binigay na naman siyang laruan at pasalubong dito na mga pagkain. Kaya dahil doon ay bahagya akong napangiti at gumanda ang mood ko. Andiyan ka na pala, Berna. Mukhang pagod na pagod ka. Kumain ka na muna. May dala akong pagkain dyan para sa'yo. Yung mga anak mo, kumain na din sila sa kayong lola mo. Nako, salamat Ninong Jeff. Nagabala ka pa. Baka mamaya, masana yung mga anak ko sa'yo niyan. Ang dami mong binibigay lagi sa kanila pag pumapasyal ka dito sa bahay. Okay lang yung Berna. Once a week lang naman ako pamasyal dito sa bahay mo, di ba? Kaya kahit magdala ako ng madaming pagkain, ay okay lang sa akin yun. Ang mahalaga ay napasaya kong mga anak mo. Saka ikaw. Sige po Ninong. Salamat po sa'yo. Nga pala Ninong, madami ka na bang labahan sa bahay mo? Kasi napasyal ka na eh. Oo Berna, medyo madami na nga sila. Kailangan na kita doon. Pwede ka ba bukas ng gabi? Sige Ninong, pwede naman ako noon. Kailangan kong kayanin para sa kanila. Pag bumigay ako, wala. Kawawang mga anak ko Ninong. Sige Berna, hanga talaga ako sa'yo. Ang sipag mo at napakatatag mong babae. Ganon talaga Ninong. Kailangan ko maging matibay at matatag para sa mga anak ko. Ako na lang mag-isa na pwede nilang maasahan. Buti nga kahit papano ay andito si Lola. Nababantayan niya ang mga anak ko pag pumapasok ako sa palengke. Kaya naman, laking tulong din sa akin ni Lola. Pag nawala si Lola, naku, baka di ko na alam ang gagawin ko. Baka doon na ako bumigay. Ninong, kumain ka na ba? Halika, sabayan mo akong kumain. Nako Berna, kumain na ako. At saka, uuwi na din ako kasi walang tao sa bahay ko. Baka manakawan ako doon. Kaya paano? Uuwi na ako Kita na lang tayo bukas ng gabi sa bahay ko. Hintayin kita Ay, ganun ba Ninong? Sige po, ingat ka pag uwi at daan-daan po sa pagmamaneho Kita-kits na lang po bukas ng gabi. Sige Berna, salamat. Nga pala, sige na kumain ka na. Alam ko, gutom ka na dahil sa nakakapagod lang yung trabaho. Aalis na ako. Huwag mo na akong ihatid sa labas. Maaabala ko pang pagkain mo. Sige Ninong, salamat po. Ingat ka po. At pagkaalis ni Ninong ay tinuloy ko na
ang aking pagkain. At habang kumakain ako, ay kita sa mga muka ng mga anak ko na masaya sila sa mga binigay na pagkain at chocolate ni Ninong Jeff. Naisip ko tuloy, kung buhay lang sana ang asawa ko, malamang ay masaya siya. Kasi malalaki ng mga anak namin at maging ang mga anak ko ang masigit na masaya kasi kasama nila ang kanilang papa. At habang naiisip ko yun, ay napaluho ako sa di ko sinasadyang pagkakataon. Kasi nga, namiss ko bigla ang aking asawa. Ngunit, nilakasan ko na lang ang loob ko kasi kailangan ko magpatuloy kahit wala na siya sa aking piling. Ang mahalaga ay ang mga anak naming dalawa. Lumaki sila ng mabait at maayos at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. At ang tapos na akong kumain ay agad ko nang niligpit ang mga pinggan. At pagkatapos ko yun maayos ay pinatulog ko na ang mga anak ko kasi bukas ay may pasok pa sila sa school kaya bawal silang mapuyat na dalawa. At nang tulog ng mga anak ko ay nagpahinga muna ako sa sala. Naupo ako doon sa sopa habang nakikinig ng music mula sa aking cellphone. At habang nakikinig ako ng music ay may bigla ako nakapa sa gilid ng sopa kung saan ako nakaupo. Pagtingin ko ay may nakita akong isang wallet kaya dahil doon ay nagulat ako at napaisip kanino kayang wallet to. Nako, baka kay Ninong Jeff to. Siya lang naman ang naupo dito kanina. Mabuti pa, tatago ko na lang muna to. Bibigay ko na lang sa kanya bukas pag nagpunta ako sa bahay niya. At pagkatapos nun ay muli akong bumalik sa pakikinig ng music. Ngunit habang nakikinig ako ng music ay may parang nag-udyok sa akin na tingnan ang wallet ni Ninong. Kaya naman kahit bawal yon ay nagawa ko na siya. Agad kong binuka ang wallet ni Ninong at pagtingin ko doon ay nagulat ako sa aking nakita. Kasi bukod sa madami yung laman na pera ay ang kinagulat ko talaga doon ay yung makita ko yung pictures ko sa wallet ni Ninong. Kaya naman dahil doon ay napaisip ako, paano kaya nagkaroon ng pictures ko si Ninong Jeff? Di ko naman siya binibigyan ng picture ko. At ang pinagtataka ko pa, ba't kaya niya nilalagay yung picture ko sa kanyang wallet? Ano naman kayang dahilan niya? Nang mga oras na yun ay nagulo tuloy ang isipan ko dahil sa nasaksihan ko na yon. Naisip ko kasi na baka mamaya ay may gusto pala sa akin si Ninong. Ano kayang gagawin ko nun kung tama? Ako sa aking hinala, baka kasi mamaya isang araw ay bigla na lang siyang mangligaw sa akin at nagtapat. Pag nagkataon ay problema yon kasi wala naman akong interes sa kanya at isa pa, malayong agwat ng mga edad namin at talagang Ninong lang ang turing ko sa kanya at wala nang iba pa. At pagkatapos ko maisip ang mga yon ay di na ako mapakali. Kasi nga, nalilito na ako at naguguluhan. Kaya naman dahil doon ay sinubukan ko na lang muna na pakalmahin ang aking sarili kasi baka mamaya ay wala naman yung mali siya kay Ninong. Nilagay niya lang yun doon kasi baka anak na ang turing niya sa akin. Kaya naman natawa na lang ako at nasabi ko sa aking sarili na wag muna ako mag-assume kasi wala pa naman sinasabi sa akin si Ninong tungkol sa bagay na naiisip ko na yon. At nang kalmado na ako ay nagpa siya na akong matulog at yung wallet ni Ninong ay tinago ko na para bukas ay maibigay ko na yun sa kanya. Kinaumaga ang dating gawi, trabaho ulit ako sa palengke at gaya kahapon, mabilis lang lumipas ang araw at natapos na naman ang trabaho ko sa palengke. Kaya naman, agad na akong dumiretso sa bahay ni Ninong para siya ay aking mapaglaban na. At habang ako'y papunta doon, ay nakaramdam ako bigla ng kaba kasi naalala ko yung tungkol doon sa picture ko na nakita ko sa wallet ni Ninong. Baka kasi mamaya talagang may gusto sa akin si Ninong. Pang nagkataon nga kasi na ganun. Ang mangyari ay sinabi ko sa aking sarili
na talagang maiiwasan ko si Ninong nun. Kasi nga, ayaw ko sa kanya at Ninong lang talaga ang turing ko sa kanya at wala nang iba pa. At pagkatapos ko yun maisip, ay nasabi ko na lang sa aking sarili na bahala na mamaya, basta gagawin ko lang yung trabaho ko doon sa bahay niya at yung wallet niya ay ibabalik ko sa kanya. Yun lang at wala nang iba pang pwedeng mangyari. Kahit siya ay magtapat sa akin na ako ay gusto niya at mahal niya. At pagkalipas ng isang oras ay nakarating na ako sa bahay ni Ninong. Ninong? Ninong Jeff, andito na po ako. Pasensya na po kung natagalan ako Oh, andyan ka na pala Berna. Halika, pasok ka na dito sa loob. Natagalan ka ata ngayon. Traffic po kasi Ninong, kaya eto, natagalan talaga ako. Sorry po Sige Berna, wala yon. Nga pala, lahat ng damit ko, ando na sa likod bahay Naayos ko na yon. Kaya, lalabanan mo na lang sila. Teka, kumain ka na muna, bago ka maglaba. 8 PM na Alam ko gutom ka na yan. Halika Berna, doon tayo sa kusina, dali. Nang makakain ka na ng hapunan mo. Sige po Ninong, di ako tatanggi dyan. Talaga kasing gutom na ako Kayo po, kumain na ba kayo Ninong? Oo Berna, kumain na ako kanina pa. Sige na, kain ka na dyan. Doon lang muna ako sa sala Sige Ninong, salamat po Nga pala Ninong, sa'yo ata tong wallet na to. Naiwan nyo doon kagabi sa bahay nang nagpunta ka. Nako, doon ko pala yan naiwan sa inyo. Hanap ako ng hanap dyan kagabi pa. Sa inyo ko lang pala naiwan. Berna, salamat Buti, ikaw nakapulot ng wallet ko. Siguro, kung sa ibang lugar ko to naiwan, wala na to malamang. Di na sa akin to maibabalik pa. Malamang Ninong, di na talaga yan mababalik sa'yo. Mukha pa naman siyang madaming laman na pera. Pero Ninong, uunahan na kita Di ko yan binuksan o pinakialaman. Kahit i-check mo pa yan Ninong, walang labis, walang kulang yan. Alam ko naman yung Berna na di mo yun magagawa sa akin. Kaya nga, nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Na ikaw ang nakapulot neto kasi sayang din ang laman neto pag di na ibalik sa akin. Sige na Berna, kain ka na para makapaglaba ka na. At salamat ulit sa'yo. Napakabuti mo talagang tao Berna. Sige Ninong, wala yun. At salamat din po sa'yo. Kasi kahit papano ay natutulungan mo din ako, kami ng mga anak ko. Ikaw talaga Berna, wala din sa akin yun. Handa naman akong tulungan ka Berna, sa abot ng aking makakaya. At pagkatapos ng usapan namin na yon ni Ninong, ay kumain na ako. At habang ako ay kumakain, ay bigla akong naisip na, sana di maghinala sa akin si Ninong na binuksan ko yung wallet niya. At alam ko na ang kanyang lihim at tinatago sa akin. At sana din, mali ako ng hinala na si Ninong ay ma-interest sa akin. At pagkatapos ko maisip yun, ay tinapos ko na agad ang aking pagkain. At ang tapos na ako, ay nagpahinga muna ako ng 30 minutes para makababa lang ang aking kinain. At ang makababa na yon, ay sinimulan ko na ang aking paglalaba sa mga damit ni Ninong na napakadami. At pagkalipas ng halos 3 oras, ay natapos na ako sa paglalaba. Kaya agad ko nang pinuntahan si Ninong para magpaalam na sa kanya at para makuha ko na din sa kanya yung bayad niya sa paglalaba ng mga damit niya. Ninong, tapos na po ako. Mukhang nakatulog po ata kayo dito sa sala. Ay oo nga Berna, inantok na kasi ako Kaya eto, dito na ako nakatulog. Tapos ka na ba maglaba, ha Berna? Opo Ninong Jeff, tapos na akong maglaba. Medyo madami po yung damit mo ngayon Pero, geri ko naman po, kahit madami siya. Oo Berna, madami talaga yan. Panay palit kasi ako pag pinagpapawisan ako. Mahirap kasi magkasakit ngayon.
Lalo na sa kagaya kong tumatanda na. 51 na din ako, Berna. Kaya may mga nararamdaman na din ako sa aking katawan na di maganda. Nga pala, Berna, ito yung bayad ko sa'yo. Sige na, kunin mo na to na may ekstrang money ka para sa mga anak mo. Nako Ninong, mukhang sobra po ito ah. Malaki po ito masyado. Di ko po ito matatanggap, Ninong. Sige na, Berna, kunin mo na yan. Pabuya ko din sa'yo yan. Kasi 'di ba, binalik mo yung wallet ko kanina. Kaya tama lang nabigyan kita ng pabuya mo. Sige na, kunin mo na yan. Huwag ka na mahiya sa akin. Sige po, Ninong. Salamat po dito sa pera at pabuya na binigay mo sa akin. Huwag ka magpasalamat sa akin, Berna, kasi pinaghirapan mo naman yan, 'di ba? Sige na, Berna. Pwede ka nang umuwi. Mag-taxi ka na lang ha. Ito pala yung pang-taxi mo. Gusto sana kitang ihatid. Kaso, inaantok na talaga ako, Berna. Sige, Ninong. Okay lang po. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Kaya wag niyo na akong ihatid. Mas maganda nga na magpahinga ka na lang. Sige, Berna. Ingat ka ha. Sige, Ninong. Salamat po. At pagbukas ni Ninong sa pintuan, ay doon lang namin nalaman na umuulan pala nun. Nako, Ninong, umuulan pala. Paano kaya to? Di ako makakauwi neto. Sa kanto pang sakay ng taxi. Malayo pa dito yun sa bahay mo. Mabuti pa, Berna. Dito ka na lang muna. Magpatila ka kasi medyo malakas ang ulan na yan. Sige, Ninong. Magpapatila muna ako dito sa bahay mo. Kasi ayaw ko din mabasa ng ulan. Kasi pagod ako, di ba? Baka magkasakit ako niyan. Oo, Berna. Tama yung naisip mo. Kaya wag kang lumusob sa ulan. Magpatila ka muna. Alam ko naman na titila din yan maya-maya. At pagkatapos nun, ay naupo muna ako sa tabi ni Ninong. Nagkwentuhan muna kami habang ako ay nagpapatila ng ulan. Ang kaso, halos 1 oras nang lumipas ay ayaw talaga tumila ng ulan. Kaya dahil doon, ay bigla na nagsalita si Ninong. Nako, Berna, mukhang di titigil yung ulan na yan. Malapit na mag-alas 12 ng hating gabi. Mabuti pa, Berna. Tawagan mo ng lola mo na dito ka na lang matulog sa bahay. May isa pa namang kwarto tong bahay ko. Bukas ka na umuwi ng umaga. Saka, para makapagpahinga ka na din. Anong oras na oh? Kawawa ka naman. Alam ko pagod ka na. Ang dami mo nang ginawa ngayong araw. Nang sabihin yun sa akin ni Ninong, ay nag-isip muna ako kung papayag ba ako sa kanyang sinabi na yun sa akin. Kasi nga naisip ko, nakakailang kung dito ako matutulog sa bahay niya. Kahit sabihin na natin na magkabukod kami ng kwarto. Ang kaso, kung tatanggi naman ako sa alok na yun sa akin ni Ninong, ay baka magtampo naman siya sa akin. At isa pa, no choice na din ako. Kasi malakas ang ulan at ayaw niya talagang tumigil. Kaya dahil doon ay napa-oo na ako sa sinabi na yun sa akin ni Ninong na dito na ako matulog sa kanyang bahay. Sige, Ninong, dito na ako matutulog sa bahay mo. Pwede ko bang mahiram ang cellphone mo, Ninong? Nang matawagan ko si Lola para makapagpaalam ako sa kanya. Kasi alam ko, mag-aalala yun sa akin eh. Sige, Berna, walang problema. Etong cellphone ko, tawagan mo na yung lola mo. At pagkatapos kong matawagan at makausap si Lola, ay agad ko nang binalik kay Ninong yung kanyang cellphone. Ninong, eto na po yung cellphone mo. Nakausap ko na po si Lola. Okay na po. Sige, Berna, mabuti naman kung ganon. Paano, matutulog ka na ba? Ha, Berna? Aayusin ko na yung kwarto mo doon. Ninong, bala ko sana mag-shower kasi malagkit ng katawan ko. At isa pa, maghapon din ako sa palengke, di ba? Kaso yun nga lang, wala akong pangpalit na damit. Paano naman kaya to? Siguro, matutulog na lang ako, Ninong, ng ganito, yung malagkit ang katawan ko. Nako, ganun ba, Berna? Paano kaya to? Ay, teka, may naiwan palang nighties yung anak ng pamangkin ko dyan. Tingin ko, kasya sa'yo yun. Yun nga lang,
Nagsusuot ka ba ng ganon, ha Berna? Ay, ganon ba Ninong? Nako, never pa ako nagsuot nun eh. Nakakailang kasi magsuot ng ganon. At isa pa Ninong, di naman ako sexy. May anak na ako na 2. Di na bagay sa akin yung ganong damit. Ikaw naman Berna, wag mo naman i-down ang iyong sarili. Maganda ka pa naman at sexy kahit may anak ka na. Pero sige, kung ayaw mong isuot yung damit, di na kita pipilitin pa. Pero matutulog ka ng ganyan, malagkit ang iyong katawan. Ninong, pwede ko bang makita yung 90s na damit? Titingnan ko lang yung itsura niya. Baka sakaling magustuhan ko at masuot ko na siya. Sige Berna, wait kukunin ko lang yung damit. Hanapin ko lang muna kasi di ko alam saan ko na nailagay yun eh. Sige po Ninong, okay lang yun. Maghihintay na lang po ako sa'yo dito sa sala mo. At pagkalipas ng ilang mga minuto ay dala na ni Ninong yung damit. Kulay pula siya at talaga namang kakaiba ang damit na yon. At parang ayaw ko nga siyang suotin nang siya ay aking makita na. Berna, eto na yung damit Tingnan mo kung bagay sa'yo at kung gusto mong suotin yan. Nako Ninong, kakaibang damit na to Para lang to sa mga sexy na babae. Di naman ako sexy Ninong. Siksik ako eh. Ang taba ko na. Parang di ko ata kayang suotin to Ninong. Kaso, pag di ko naman sinuot to, wala akong pangpalit na damit. Hays, paano kaya to? Kaya nga Berna, ikaw nang bahala kung susuotin mo yan. Saka okay lang naman siguro kung suotin mo yan, di ba? Kasi nasa loob ka naman ng kwarto. Wala ka naman ibang kasama doon. Ako kasi, pag nasa loob na ako ng kwarto ko, di na din naman ako lumalabas. Kaya kung ako sa'yo, suotin mo na yan. Papasok na din naman ako sa kwarto ko kasi matutulog na ako. At ako'y antok na talaga, Berna. Sige na nga po, Ninong. Susuotin ko na yan. Sige po, matulog ka na para makapagpahinga ka na. Mag-shower po muna ako. Sige, Berna. Bahala ka na dyan Alam mo naman, di ba? Kung nasa ng CR nitong bahay. Sige na, mag-shower ka na para mapreskuhan ka at masarap ang yung tulog. Sige, good night, Berna. Matutulog na ako. Sige po, Ninong. Good night po. At pagkatapos nun, ay pumasok na nga si Ninong sa kanyang kwarto. Ako naman ay nagpunta ng CR para makapag-shower na din. Dala-dala yung damit na binigay niya sa akin. At pagkatapos kong mag-shower, ay napatingin muna ako sa damit na yon bago ko siya suotin. At nag-aalangan talaga ako na suotin yon. Ngunit, no choice na ako. Kaya agad ko na yun sinuot kahit labag sa aking loob. At ang masuot ko na yon ay nanibago ako. Ngunit, komportable naman siya at maganda sa katawan. At ang okay na ako, bago ako lumabas ng CR, ay tumingin muna ako sa labas. Kasi baka mamaya, andun pa si Ninong Jeff. Nakakahiya pag nakita niya na ganun ang suot ko. At nang alam kong wala na si Ninong sa labas, ay nagmadali na akong lumabas ng CR at sabay pasok agad dun sa kwarto kung saan ako matutulog. At nang andun na ako sa loob ng kwarto, ay agad akong nahiga sa kama. Nang sandaling yun, ay ang sarap ng higa ko. Kasi nga, malambot ang kama ni Ninong. At di lang yun, binuksan na pala ni Ninong yung aircon habang ako ay nasa CR kanina. Kaya dahil doon, ay mas lalong mapapasarap ang tulog ko neto dahil sa malamig ang buong kwarto. At pagkatapos nun, ay nagpa siya na akong matulog kasi nga, malapit na yun mag-alauna ng madaling araw. At maya-maya lang, pagkalipas pa ng ilang mga minuto, ay bigla na lang ako nakadinig ng kalampugan sa kabilang kwarto. Kaya dahil doon, ay napabangon ako at pinakinggan kong mabuti kung ano ba yon. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, ay wala na akong nadinig. Kaya naman, muli na akong bumalik sa aking pagkakahiga. Ang kaso, nang kakahiga ko pa lang, ay nakadinig muli ako ng ingay. Ngunit, ang ingay na yon ay boses na ni Ninong Jeff. Parang may sinasabi siya.
At siya ay humihingi ng tulong. Kaya naman dahil doon ay agad ako lumabas ng kwarto ko at sabay punta sa kabilang kwarto ni Ninong. Nang ando na ako sa pintuan ng kwarto niya ay agad akong kumatok doon. Ang kaso pagkatok ko ay wala naman sumasagot. Kaya naman nag-alala na ako. Kaya nagmadali ko nang binuksan yung pintuan ng kanyang kwarto. Buti na lang nang buksan ko yon ay di naman siya nakalak. Kaya agad naman ako nakapasok doon sa loob at pagpasok ko sa loob nun ay nagulat ako nang makita ko si Ninong sa sahig na halos hirap na siyang huminga. Kaya naman agad ko siyang nilapitan para alamin kung ano bang nangyayari sa kanya. Ninong Jeff, ano pong nangyayari sa'yo? Ba't nahihirapan po kayong huminga? May masakit po ba sa'yo? Ano pong pwede kong gawin, ha Ninong? Nang sandaling yun, ay di na makapagsalita si Ninong ng maayos kasi nga, hirap na siyang huminga. Buti na lang talaga, naalala ko na may hika pala si Ninong at minsan kong nakita na may nilalagay o ina-spray siya sa bibig niya pag siya ay nahihirapan sa kanyang paghinga. Kaya naman, agad ko yun hinanap dun sa ibabaw ng lamesa, malapit sa kanyang kama. At pagtingin ko dun, ay sakto naman na andun yun at ito ay nasa box pa. Kaya dali-dali ko yun binuksan para ma-spray ko na sa bibig ni Ninong. At ang bukas na ito ay agad kong binuka yung bibig niya at ang maibuka ko na to ay agad ko na in-spray sa kanyang bibig. At ang ma-spray ko na yun ay naghintay lang ako ng 1 minuto at maya-maya lang ay dahan-dahan umayos ang kanyang paghinga. At pagkatapos nun, ay dahan-dahan ko na siyang pinaupo at sinandal ko muna siya dun sa ibaba ng kanyang kama. At pagkalipas ng ilang mga minuto, ay bigla na nagsalita si Ninong. Berna, maraming salamat sa iyo ha. Kung wala ka ngayon dito sa bahay ko, baka wala na ako ngayon. Utang ko sa iyong buhay ko, Berna. Kaya maraming salamat talaga ha. Buti na lang, naalala mo na may hika ako at nakita mo agad yung gamot na ginagamit ko. Opo, Ninong. Buti na lang talaga naalala ko yun. Kasi minsan ko na kayong nakita na nag-i-spray niyan pag nahihirapan kayong huminga. At kayo ay inaatake ng hika nyo. Ninong, kamusta po kayo? Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Maayos na ba ang paghinga mo ngayon ha? O kailangan pa itang dalhin sa ospital? Kasi baka mamaya di ka pa okay, Ninong Jeff. Nag-aalala po ako sa iyo, Ninong. Okay na ako, Berna. Kaya huwag ka na mag-alala pa sa akin, ha. Maayos na ako ngayon. Kailangan ko lang magpahinga na maayos. Kasi baka napuyat din ako. Kaya sinumpong ako ng hika ko. At isa pa, napagod din kasi ako kanina sa paglilinis ng sasakyan ko. Wala naman kasi ibang gagawa nun. Kaya ako nang gumawa mismo. Ganon ba, Ninong? Sa susunod po, huwag ka na maglinis ng sasakyan mo ha. Ako nang bahala. Ang gumawa nun, okay? Sige Berna, salamat sa iyo ha. Ang bait mo talaga. Kaya naman, humahanga ako sa iyo tapos napakasipag mo pa. Kasi kahit nahihirapan ka na, pilit mo pa din mag-isa na tinataguyod ng mga anak mo. Ninong, kailangan kasi. Wala nang amang mga anak ko. Kaya dapat magsipag talaga ako. Wala naman kasing ibang tutulong sa kanila, kundi ako lang talaga. Kaya ito, lahat ng trabaho na marangal ay pinapasok ko talaga. Kahit hirap na ako. Buti na nga lang, Ninong, andyan kayo kasi nakakatulong din sa akin yung binibigyan nyo na sideline. Kahit once a week lang. Yun, sulit naman siya kasi nga malaking binibigay mo sa akin na bayad. Kaya Ninong, salamat din sa iyo ha. Ninong, ba't ganyan ka makatingin sa akin ngayon ha? May problema po ba? Nang maitanong ko yun kay Ninong, ay bigla siyang napangiti sa akin. At ako naman ay biglang napahawak sa aking bibig. Kasi nga, bigla ako naalala na nakasuot pala ako nun ng sexing damit. Kaya naman nang maalala ko yun, ay bigla ako nahiya kay Ninong. Berna, bagay pala sa'yo yung damit na yan. Napaka-sexy mo pala pag ganyan ang suot mo. At saka,
lumalabas ang kagandahan mo. At ang masabi sa akin yun ni Ninong ay nakatitig siya sa akin. Kaya naman, mas lalo ako nahiya sa kanya. Kaya naman, ngiti na lang ang naisagot ko sa kanya nun at saka na ako nagpaalam sa kanya na ako ay babalik na sa aking kwarto para makapagpahinga na at matulog. Ninong, salamat po sa papuri mo sa akin ngayon. Mukhang okay ka na po, di ba? Babalik na po ako sa kwarto ko. Inaantok na din po kasi ako eh. Saka maaga pang pasok ko bukas sa palengke. Teka Berna, mamaya ka na umalis. Wag mo naman akong iwasan oh. Alam ko Berna, naramdam mo na gusto kita. Pero binabaliwala mo lang yon. At yung wallet ko Berna, sinadya ko yun iwan doon sa bahay nyo para makita mo. Na ang laman ng wallet ko ay mga pictures mo lang. Alam ko Berna, na tiningnan mo yung loob ng wallet ko. Ramdam ko yun. Kaya sana, huwag ka maglihim sa akin. Berna, ngayon ko lang sasabihin sa ito. At ito na yung tamang pagkakataon. Para marinig mo at malaman mong laman ng aking puso't isipan. Berna, gusto kita matagal na. At pakiramdam ko, mahal na kita. At nahulog ng loob ko sa iyo. Kaya nga, tinutulungan kita Berna. Kasi mahal kita. At ayaw na kita mahirapan sa buhay mo. Berna, alam ko ang paghihirap mo sa mga anak mo. Kaya mahalin mo lang ako Berna at pakasalan. Di ka na mahihirapan ng ganito. Secure ng buhay mo at ang buhay ng mga anak mo. Mahal ko din ang mga anak mo at hindi ko din sila pababayaan. At ituturing ko na din sila na tunay na anak ko. Handa ako maghintay Berna kung sakaling di mo ako kayang tanggapin ngayon. At ikaw ay naguguluhan pa sa aking mga sinasabi sa iyo ngayon. At pagkatapos yun masabi sa akin ni Ninong, ay bigla niya ako niyakap na mahigpit at sabay tuka sa aking labi. Kaya dahil doon, ay nasampal ko si Ninong ng malakas at saka ko siya natulak at sabay sabi sa kanya ng salitang to, Ninong Jeff, mahiya ka naman sa sinasabi mo sa akin ngayon. Ang layo ng agwat ng edad natin, saka ba't mo yung ginawa sa akin ah? Ba't mo ako tinuka sa aking labi? Ninong ko po kayo. Sana po hinintayin niyo munang sagot ko bago niyo ginawa sa akin ang bagay na yon. Saka nangako po ako sa namayapa kong asawa na di ko na siya papalitan pa. Kaya po, yung mga sinasabi mo sa akin ngayon ay malabo yung mangyari. Kasi Ninong, di po ako handa sa mga ganong bagay. At isa pa po, Ninong lang ang turing ko sa iyo. At hindi na po yun mababago pa. Kaya sana po wag ka nang umasa pa Ninong. Masasaktan ka lang po. At yun ang ayaw kong mangyari. Kasi baka mamaya sumama ang loob mo sa akin. Oh, ayaw mo pala ako masaktan at sumama ang loob ko sa iyo. Sa sinabi mo sa akin ngayon Berna, nasaktan mo na ako nito. Berna, mahal kita. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Handa ako maghintay Berna hanggang sa matutunan mo na din ako na mahalin. Kaya sana wag mo naman akong pagtabuyan o pangdirian. Ninong, sorry po. Di ko kayo mahal at hindi ko din kayang ipagpalit ang asawa ko. Sana po maintindihan mong bagay na yon. Berna, matagal nang wala ang asawa mo. Andito ko para sa iyo. Mahal ka at handang tanggapin ng mga anak mo. Berna, mahal kita. Mahal na mahal. At pagkatapos yun masabi sa akin ni Ninong, ay bigla niya ako niyakap at sabay tuka ulit sa aking labi. Nang oras na yon, ay ang higpit ng yakap niya sa akin habang ako ay tinutuka niya sa aking labi. Kaya naman, di ko na nagawa pang kumalas sa yakapan namin na yon. At ang oras na yon ay nakadama na ako ng saya. Siguro marahil dahil sa pangungulila ko sa aking asawa. Kaya naman maya-maya lang, ang kaninang mga di magagandang salita na sinasabi ko kay Ninong ay aking nakain na din. Kasi nang hilingin niya sa akin na ako ay kanyang mapaligaya, ay wala ako nasagot sa kanya. Natameme ako at dahil doon ay di na nagsayang pa ng oras si Ninong. Nang oras na yon ay oo, nagawa kong mapaligaya ni Ninong. Kahit nang una ay ayaw ko talaga sa kanya.
Siguro marahil ay inisip ko na din ang kalagayan ng mga anak ko kasi nga naisip ko pag-asawa ko na siya ay giginhawa na ang buhay namin ng mga anak ko. Kaya malamang yun ang nag-udyok sa akin na pumayag sa nais na yun ni Ninong na ako ay mapaligaya niya ng oras na yon at ako ay kanyang maging asawa. At pagkatapos akong mapaligaya ni Ninong ng oras na yon ay niyakap niya ako ng sobrang higpit at sa kanya ako pinangakuan ng isang kasal. Oo, nangyari naman yon at naging maayos naman ang buhay ko sa kanya kasamang mga anak ko. Minahal na din naman ang mga anak ko ng sobra kaya dahil doon ay natutunan ko na din siyang mahalin kaya naman sa huli ay naging masaya kaming dalawa ni Ninong. At parang ayaw ko nang mawalay pa sa kanya kaya naman nasabi ko sa kanya ang mga katagang ito habang ako ay pinapaligaya niya. Ninong, sige pa, huwag kang tumigil na mahalin ako ha, at ako ay masaya sa'yo. Kaya sana, huwag kang magbago. Alagaan mo kami ng mga anak ko ha. At yan po, ang kwento namin ng aking ninong na ngayon ay asawa ko na at masaya ako sa piling niya kasamang mga anak ko. So ayun po, tapos na yung full story natin. Sana po na-enjoy nyo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.